Nakakaramdam na talaga ng ano, itong si Sara Diskaya. Eh di ba, nilipat siya galing sa NBI, yung National Bureau of Investigation jail facility sa NBI at saka doon sa Muntinlupa, dinala siya sa Lapu-Lapu City. O ngayon, nakakulong na siya sa Lapu-Lapu City. Yan nakikita nyo, double deck. Parang nasa boarding house. Parang nasa boarding house, mga kabunyog mga kababayan. Hindi niya sulo ang kwarto, marami sila doon. Baka nagsishare pa sila sa common CR. Ha? Oh, ano yan? Nahihirapan na di umano si Sara Diskaya. Nag-motion ang kanyang abogado na kung pwede ilipat naman daw sa NBI. Wala. Mahihirapang pagbigyan yan. Bakit naman bibigyan ng special treatment? Siguro kasi sa NBI, makaka-request siya ng special treatment doon. Pero hindi. Dinala nga siya sa Lapu-Lapu City kasi yung kaso niya doon didinggin sa Lapu-Lapu. Sa RTC ng Lapu-Lapu City. Kaya ano ito mga kabunyog. Actually, bakit hindi siya sa Sandigan Bayan? Bakit hindi sa Sandigan Bayan? Kasi ang kaso kasing ito ni Sara Diskaya, ito yung ghost project doon sa Davao Occidental. Yung bayan ng Jose Abad Santos. 96.5 million yan na ghost project sa Davao Occidental, sa bayan ng Jose Abad Santos. Buti nga hindi siya doon hindi nga doon sa sa Davao Occidental ang hearing niya. Kasi nagdesisyon ang Korte Suprema, nagdesignate ang Korte Suprema ng anti-graft court dahil sa dami ng kasong ito sa anomalya sa flood control, nag-designate ang Korte Suprema ng anti-graft court. Ang pinakamalapit na anti-graft court, pinakamalapit doon sa Davao Occidental, itong nasa Cebu. Nasa Cebu. Itong Lapu-Lapu City. Kaya doon siya dinala. Ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, nakakulong na siya doon, nakakarana siguro ng hirap. Kasi nga naman, ang kulungan dito sa atin sa Pilipinas, mabuti kung katulad kay Duterte. Si Duterte may sariling kwarto, may TV, may computer. Ito hindi. Parang katulad din yan ni Kibuloy, di ba? Ang gusto rin sana ni Kibuloy, huwag siyang isama sa ibang preso. Doon na lang siya sa PNP Custodial Center. Sarili niya yung kwarto doon. Kaya lang, ang problema, mga kabunyog, mga kababayan, bakit naman siya bibigyan ng special na treatment? Sino ba si Apollo Kibuloy? Ganyan din itong si Diskaya. Bakit bakit sila hihiling na ilipat sila sa NBI? Solo sila doon? Mapapadalhan siya doon ng makaka-enjoy siya ng special treatment? Hindi. Tama lang yan. Kaya lang, mas malala kasi ang sitwasyon ni Diskaya kaysa dun sa ibang akusado. Kasi na-assign nga yung kaso niya doon sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Bakit? Yun ang pinakamalapit na anti-graft court doon sa pinangyarihan ng kanyang kaso. Ang kaso niya Davao Occidental. Pero pasalamat na nga lang siya, hindi siya doon sa Davao. Ang layo-layo nun, Mindanao. Kaya lang malayo pa rin siya sa pamilya niya. Pag dadalawin siya, mag-i-eroplano. Sa bagay, marami naman silang pera. Pero ito na mga kabunyog, ngayon nararanasan niya na kaya yung sinasabi niya na naaawa siya sa kanyang mga anak, hindi lang yan. Hindi lang yan dahil sa kanyang mga anak. Siya mismo. Imagine niyo ang rangya-rangya ng buhay niya. Grabe yung luxury ng buhay niya. Ilan ba yung luxury cars niya? Yung mga niya, yung mansion, yung mamahaling bahay. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. May nabasa natin, nag-motion daw yung abogado kung pwede naman daw ilipat na lang sa NBI. Hindi. Tama lang yan na dyan. Tama lang yan na dyan. Bakit naman siya bibigyan ng special treatment?
Ito na yon, humingi siya ng advice kay Marcoleta. Kasi yung ibang mga co-accused niya, halimbawa sila Alcantara, sila Bryce Hernandez, yun si Sally Santos, pati si Bernardo, naka-schedule na silang nagbalik na sila ng kanilang mga, hindi pa tapos portion, bahagi pa lang yung kanilang si Alcantara nakapagbalik na ng 110 million, tapos yung sunod 71 million yata yun. Yung Upulinsya 70 million din yata yun yung DPWH NCR director. Tapos yung si Sally Santos, 15 million ba yun? 15 million. Pero ito kasing si Diskaya, wala, ayaw magbalik kasi yun ang advice sa kanila ni Marcoleta Wala kayong dapat ibalik. Wala naman daw yan sa batas na para malagay ka sa witness protection program, magbalik ka ng yaman. Yan ang nangyayari. Sa halip na magpakita ng pagsisisi, hindi nagpapakita ng pagsisisi. Imagine niyo yung media, siyempre yung media naghahanap ng scoop ng balita. Dirty finger sign niya pa. Dirty finger sign niya. Anyway, nakakaranas na. Mahirap talaga yung lagay niya na yan dyan. Kasi imagine niyo na kahit pa sabihin mong ang mga pera niya nandun pa rin, billion yun. Kumbaga may mga pera pa siya. Kasi ang nakuha ng gobyerno yung luxury cars, na i-auction na yon. Sabihin pa nating may naka-freeze siyang assets. Pero mas marami pa rin yan hindi naka-freeze yung mga naitago nila. Pero paano niya mai-enjoy yun? Paano niya mai-enjoy ang sobrang yaman na yan nila? Pareho din yan ni Kibuloy. Ang yaman-yaman ni Kibuloy. Ang laki-laki ng kanyang kaharian. Pero paano niya yan ngayon mai-enjoy? Nakakulong siya dun sa Pasig. Ganon din si Roque. Ang dami ring pera. Ang daming pera. Yung sa Pogo, sa Biancham, ang dami niyang properties. Paano niya mai-enjoy yun? Nandun siya ngayon. Nandun siya ngayon. Hindi na-approve ang kanyang political asylum. Hindi siya makatuloy sa hotel kasi wala siyang valid na visa at saka passport. Yun ang mga nangyayari. Yan ang nangyayari mga kabunyog, mga kabayan. O ngayon, nakikiusap daw si Diskaya kung pwede naman daw ilipat na siya ng NBI. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Yan na yung grabe galing sa pagiging sobrang yaman, billion. billion. Tingnan nyo rin yung nangyari kay dating DPWH Undersecretary Cabral. Ayon kay Junvic Rimulya, mga 20 billion daw. Mga 20 billion ang pera na nakuha ni Cabral. Hindi pa tapos yan. Babawiin daw ng gobyerno idadaan sa civil forfeiture cases. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, mayayaman sila tulad nito ni Diskaya. Okay, pero mai-enjoy mo ba yan? Mai-enjoy mo ba yan? Ayan, nakakulong. Yung kanyang na kasi, mga kabunyog, grabe na kasi ang ginawa nila. Imagine niyo naman yun, pinag-uusapan na pera sa kanila. Tingnan niyo si Alcantara. Si Alcantara, DPWH lang yan district engineer. 300 million ang ibabalik niyang pera. Nga yan yung 300 million, malamang hindi pa yan yung lahat. Ibig sabihin, ganun mga kabunyog ang nahawakan nilang mga pera. Kay yun kay Alcantara lang yun. Di lalo na yung mga lalo na sila Bernardo, billion. Lalo na sila Cabral, billion. 20 billion nga, sabi ni Junvic Rimulya. Lalo na yung mga kongresista, yung mga senador. Ay, grabe. Grabe mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ngayon, nararanasan na nila. Nararanasan na. Ano na yan? Masyadong nai-stress na yan. May nakita nga akong video nito ni Diskaya. Sabi niya, sa tingin niyo ba sa akin ay stress ako? Hindi pa, wala pa itong mga kasong ito. Wala pa itong mga kasong ito. Nung karangyaan pa nila.
tingnan nyo, sa tingin nyo ba sa akin nai-stress ako? Hindi daw siya nai-stress. Pero ngayon, sige nga, sabihin niya yan kung hindi siya nai-stress dyan. Ha? Mga kabunyog, ano? Mga kababayan. Kaya ito yung unang Pasko nila na hindi makakapiling ang kanilang mga mahal sa buhay. Si Duterte, ito rin yung unang Pasko na hindi niya makakapiling ang kanyang pamilya. Hindi pinayagan si Duterte. Si Ladiscaya, ito rin ang unang Pasko na hindi niya makakapiling ang kanyang mga mahal sa buhay. Si Roque, ito rin ang unang Pasko na hindi makakapiling ang kanilang mga mahal sa buhay. Yan ang mga nangyari sa kanila. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Sisisihin nila dyan ang ano? Sisihin nila dyan politika, pinopolitika sila. Hindi. Hindi. Mabuti nga lumabas ito. Imagine niyo mga kabunyog kung hindi lumabas ito. Kung hindi lumabas ito, tuloy-tuloy ito sa susunod na mga taon, baka isang dekada pa ganyan. Lalo nang palala, lalo. Mabuti na lang lumabas. Talagang ang Diyos ay gumagawa ng paraan. God works in mysterious ways. Tingnan niyo yung grabing baha. Yung grabing baha. Nung grabe na ang baha, napilitan lang ang gobyerno na i-review. Ano nga pala ang ating mga flood control programs? Di ba ang dami nating project sa flood control? I-review nga natin anong nangyari. O yun, mga kabunyog. Ha? Di ba? God works in mysterious ways. Ha? Kaya kung hindi yung mga pagbaha na yon, kaya nga tama yung sabi ni Mayor Vico Soto. Sinong mag-iisip? 6 months ago, sinong mag-iisip na mapapanagot sila? Wala, no? Kahit sila ang iniisip nila, wala. Ang sarap na ng buhay natin. Kahit yung sila Bernardo, sila Alcantara, sila Bryce Hernandez, imagine niyo nagkakasino sila. Gumagas, nagpapatalo ng magkano yun? Nakikiusap na daw si Diskayang ilipat naman siya. Hindi. Tama lang yan. Tayo naman, hindi naman tayo natutuwa. Hindi naman tayo nag-i-enjoy na may makitang ganyan. Nalulungkot din tayo, sa totoo lang. Hindi mga kabunyog. Kristiyano tayo eh. Hindi naman tayo natutuwa sa paghihirap ng kapwa natin. Kaya lang, wala man lang pinapakitang pagsisisi. Wala. Sabi nga ni Mayor Vico Soto, wala silang pinapakitang pagsisisi. O nga naman. Ayaw nga nilang mag-cooperate. Ayaw nga nilang magsauli kahit kunti ng kanilang ninakaw na yaman. Kasi ang sabi kasi ni Marcoleta sa kanila, huwag kayong magsauli. Hindi naman kailangan na magsauli kayo para malagay kayo sa witness protection program. Kita nyo. Diba? Pero sa totoo lang, kung hindi talaga lumabas ito, imagine niyo ang nawawalang pera sa bayan natin. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.